Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. O, tamo. Tingnan nyo mga pre. Pwede daw pong arestuhin si PBBM pag wala na sa posisyon. Kahit walang kasalanan, aarestuhin mo? Sigurado ka sa mga pinagsasabi mo? Diba? Alam mo sir, pasensya na pero bobo ka. Ha? Tatanga-tanga ka. Pag ang presidente pala bumaba siya sa pagka-presidente, pwede mo na siyang arestuhin nang walang dahilan. Linawan mo yung explanation mo. Bakit daw po siya susunod sa presidente? Hindi naman daw po ang presidente ang nagpapasahod sa kanya. Diba? Taong bayan naman daw. Tama naman. Kaya nga lang, igalang mo yung presidente ng Pilipinas. Kung gusto mong igalang ka sa pagkapulis mo, dapat marunong kang gumalang sa presidente ng Pilipinas. Wala namang iniuutos yung Pangulo eh. Kung ICC yung pagbabasihan, matagal na, 8 years ago, naka-file na yan eh. Pinail ni Trillanes. Pinailan si Digong sa ICC ni Trillanes. Diba? Bakit? Sa panahon na yon, presidente ba si PBBM? Diba si Digong yung presidente nung mga oras na yon? Dapat kasi kayong mga pulis, okay, gumit na kayo. Kasi ang pinagsisilbihan nyo, taong bayan. Diba? Mga Pilipino. Sino mga Pilipino? Kasama ng presidente dyan, Pilipino yan eh. Kasama na si Digong dyan, Pilipino yan eh. Kaya nga lang, may maling ginawa si Digong. Eh di aarestuhin mo talaga. Diba? Arestuhin mo, may mali eh. Oh. Dapat neutral lang kayo. Pulis kayo eh. Kung halimbawa ayaw nyo sa Pangulo, diba? Kailangan nyo pa bang ipagsigawan yan na ayaw nyo sa Pangulo? Pulis kayo eh. Diba? Dapat neutral kayo. Gawin nyo yung duty nyo. Wag yung yung nararamdaman nyo, wag nyo yung ilalabas nyo. Kasi walang may pakid dyan. Pulis kayo eh. Diba? O tanggalin mo yung uniforme mo, tsaka ka magsalita. Pero nakakahiya dyan mga pre. May isang pulis, no? May isang pulis na gustong magpapansin, magpasikat. Diba? O sisikat ka na. Mali yung ginawa mo eh. Palpak ka eh. Diba? Oo. May kayabangan din. Anyway, ito po yung bibigyan natin ng reaksyon mga pre, no? Pero bago po yan, bigyan din po natin unahin po natin itong pangungurakot di umano ni Digong. Itong mga tagong yaman ng mga Duterte. Pag-usapan po natin ngayon. Bago po natin isunod itong video na ito. Okay? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Yan, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. May TikTok din po tayo, may Timberador din po tayo. Okay, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so mamaya itatopic natin itong pulis na mukha ng muntik na maging patula. Diba? Mali-mali po yung sinabi eh. Dapat kasi pag magsasalita ka, pag yan si BBM bumaba sa kapangyarihan at may maling ginawa, aarestuhin kita. Dapat ganun. Hindi yung sasabihin mo na pag bumaba ka sa kapangyarihan, aarestuhin kita. Bobo ka. Diba? Bobo ka. Yun yung katotohanan dyan. Eto na. Eto na mga pre. At bigyan po natin ng reaction muna itong isang video, no? Isang pagnanakaw. Tapos nagkaroon ng mga tagong yaman. Okay? No. Katahimikan sa paratang ng hindi idiniklara ng kayamanan. Okay? Alam mo yung
si Sara Duterte, nananahimik ito eh. Tahimik po. Bakit? Hindi po siya nagsasalita patungkol sa mga yaman ng mga Duterte. Nakazip yung kanilang mga bunganga. Ang kawalan ng tugon ni Sara Duterte sa mga akusasyon hinggil sa hindi idineklara na yaman at mga nakatagong bank account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umabot sa 2.4 billion pesos. Laking pera nun. Pero sabi nila, pobre lang daw siya. Mahirap lang daw siya. Wala daw siyang pamasahe. Yung pala may mga bilyon-bilyon na mga bank accounts. Laman ng kanilang mga bank accounts. Diba? Ang kanyang pananahimik ay naglalabas ng mga katanungan tungkol sa transparency at accountability at sa loob ng financial deals ng pamilya Duterte. Lumutang ang mga aligasyon hinggil sa hindi idineklara na yaman ng dating Pangulong Duterte, kabilang ang mga nakatagong bank account na may kabuuang 2.4 billion pesos. Ayan Sa kabila ng mga panawagan para sa transparency, tumanggi si Duterte na pumirma ng waiver na nagpapahintulot sa isang buong investigasyon sa mga claim na ito. Umani ng batikos ang pananahimik ni Vice Presidente Sara Duterte sa isyong ito na nagmumungkahi ng kawalan ng pangako sa pananagutan sa pananalapi sa loob ng administrasyon. Kung ikaw wala kang tinatago, pipirma ka sa waiver na yan. Diba? Pipirma ka. Pero bakit hindi mo ginawa? May something ba? May kakaiba ba? Bakit? Kaya yun yung tanong. Diba? Baka masilip yung inyong yaman. Ito mga pre. Ito meron po tayong papanoorin video. Ito yung mga ibininyag ni Trillanes noon. Ayan ayan, panoorin po natin. Kung may isa pa, sige. Pero yung mga 10, kailangan ipaliwanag yan. Sa listahang eksklusibong ibinigay ni Senador Antonio Trillanes IV sa GMA News, may 41 ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya Duterte. Sa listahan nakalagay ang transfer certificate of title number ng bawat property. Nakalagay dito na may 34 properties sa Davao City, isa sa San Juan. 34 properties sa Davao City, tapos sasabihin mong mahirap ka lang, nagkukulambo ka lang, ang cake mo kanin, nagkikyam ka lang, fishbowl ka lang. Sabihin mo mahirap ka. Ang dami nyo parang ari-arian dyan sa Davao City. Naku po. Yan pala yung mahirap. Yung hindi mabilang yung ari-arian. Mahirap pala yan sa kanila. 1, 2 sa Dipolog, isa sa Cagayan de Oro, isa sa Parañaque, isa sa Quezon City, at isa sa Davao del Norte. Tinuon ng GMA News ang Land Registration Authority. Sabi ng LRA, 4 sa mga property ay kanselado na ang TCT. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Ang mga nalalabing property, tama ang mga pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Si dating Davao City Mayor Sara ay may 15 ari-arian. 4 dito nakapangalan kasama ang kasawang si Atty. Meneses Carpio. Si Vice Mayor Paulo naman may 10 ari-arian. 2 dito nakapangalan. Grabe, sana all na lang talaga. Yung mga mahihirap, di mabilang yung ari-arian. Sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January, Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 ari-arian din. Si Veronica Avancenia Duterte naman na anak ni Duterte kay Hanilet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. May property naman na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan kay Duterte. Ang property sa Dipolog nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descallar at Jesusima Duterte. At ang property sa Cagayan de... Yan po yung walang pamasahe, pero maraming ari-arian. Idol daw na mga magnanakaw eh. Shoutout sa mga DDS dyan na iniidolo nyo yung mga magnanakaw na to. Oro, nakapangalan sa isang Gian Paulo D. Duterte. I believe merong mga perang hindi nakapangalan sa kanya. May mga properties na hindi nakapangalan sa kanya. So, malalim-lalim ito. Meron silang mga tagong yaman din sa mga bank accounts. At
malaki. Kung susumahin siguro, 100 milyon. Ayon kay Trillanes, nasa 2.4 billion pesos ang nadiskubre nilang mga joint account ni Duterte at anak na si Sara sa 3 bangko. Kasalukuyang inaalam ni Trillanes sa pamamagitan ng mga dokumentong nakuha niya kung sino-sino ang nag-deposit sa mga bank account ng mag-amang Duterte mula 2005 hanggang 2015. Kung government transactions man yan, malaking problema tayo dyan. Corruption yan. Kung illegal activities naman yung pinanggagalingan yan, mas masahol yan. Kasi kung ikaw Kasi si Digong wala namang negosyo yan eh. Paano siya makakakuha ng pera na ganun? Oh. Galing talaga magpaikot ng tatay nyo. Kaya masasabi ko, deserve. mamumuno ng bansa, and yet, ikaw mismo ay parte sa mga sindikato, mga illegal na activities, pagka naging presidente na siya, mahirap na yan. Partida ha, hindi pa siya pala presidente nito. Si Digong ay hindi pa presidente nung nilabas yung videong ito. So, nung time na to, ito yata yung nag-file si Trillanes ng kaso sa ICC laban kay Digong. Oh, bakit nyo sisisihin ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? Ang tagal lang naka-file yan. Kung sasabihin yung pamumuliti ka, hindi po. Ang tagal lang naka-file yan eh. Diba? Nakatutok 24 oras. Oh, yun lang yung video mga pre. Kaya maawa naman kayo mga Duterte sa mga Pilipino. May tagong yaman pala kayo eh. Tapos kunyari concern kayo sa mga Pilipinong gutom. Tapos kayo busog, puno yung bulsa. Abay, mamigay naman kayo ng pera sa mga DDS. Yung yaman nyo hindi madadala sa hukay yan. Ako po. Diba? Ang masasabi ko lang talaga sa mga Duterte, abay tulungan nyo naman yung Davao. Dami nyo palang pera eh. Yung Davao naman, paunlarin nyo naman. Yung mga kalsada dyan, oh, lubak-lubak na, oh. Diba? Anyway, mga pre, ito naman yung ating bigyan ng reaksyon ngayon. Itong isang pulis na talagang galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin yung kanyang mga sasabihin dito. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya. Oh. Bakit? Si PBBM ba yung nag-uutos ng mali? Kahit sino naman, pag inutusan ka ng mali, susunod ka ba? Tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Bastos ano? Wala namang nagsabi. Hindi mo kailangan sabihin yan eh. Kasi unang-una, walang nagsabi na ang Pangulo ng Pilipinas, boss ng mga kapulisan. Wala. Sino bang may sabi nun? Ikaw lang, di ba? Ikaw lang. Ikaw lang nag-iisip niyan. Sino ba kasi yung nagsabi na ang Pangulong Bongbong Marcos, boss mo? Sinabi ba yan ng Pangulo? Ako yung boss yung... Kayong mga pulis kayo, ako yung boss nyo, ha? May sinabi ba yung Pangulo na ganon? Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin, sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ako, nagpapasahod sa'yo. Pero, parang dismayado ako na isa ako sa nagpapasahod sa'yo. Dapat tanggalin ka sa pagkapulis mo. Dahil nasasayang yung pera ko. Pera ng mga Pilipino. Nasasayang lang, napupunta lang sa'yo. Bastos ka naman. Diba? Ako sa'yo, boy. Boy! Nakikinig ka, boy. Bumaba ka na sa pagkapulis mo. Hindi ka kailangan ng mga Pilipino. Akin, ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, Eto. May sasabihin siya dito. presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Yan yung kabubuhan mo. Pwede daw pong arestuhin si PBBM pagka wala sa posisyon. Bakit mo arestuhin kung wala namang kasalanan? Bakit mo arestuhin kung wala namang warrant? Dapat detalyado yung pag-explain mo. Halimbawa, ganito, turuan kita kasi bobo ka eh. Okay? Bobo ka eh. Turuan kita. Ikaw, pag bumaba ka sa pagka-presidente at napatunayang may mali kang ginawa at pag nalabasan ka ng warrant of arrest, ako mismo yung aaresto sa'yo.
Dapat ganun. Hindi yung pag bumaba lang pagkapangulo, arestuhin mo pa. Ay nako, nagigigil ako Inikilig itlog ko sa'yo eh. Apakabubo mo, naging pulis ka, bobo ka! Imagine. Diba? Bobo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Alam mo yung tinatawag na self-respect or ano tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Meron ka ba nun? Ang tanong dyan, ikaw ba ay meron nun? Bago ka magkaroon ng dignity, dapat mauna muna yung respeto. Diba? Respeto muna bago dignity. Kaso wala ka nun eh. Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan. Sino ba kasi yung nang-apak ng dignidad? Di ba ang mga Duterte yung naunang magbanta, mangwalang hiya, mambaboy, magmaiisog rally, pautog rally? Yung Pangulo, nagsalita ba yan? Ng paninira or pag-apak sa karapatan nila? Wala. Hindi ko maintindihan bakit ka naging pulis eh. Hindi mo kasi pinapagana yung isipan mo eh. Paganahin mo. Kasi tandaan mo kung sino yung nauna sa kanila. Ikaw ngayon, babuyin kita, walang hiyain kitang pulis ka. Tapos tahimik ka lang. Tahimik ka lang. Tapos ako patuloy sa pambababoy sa'yo, ganyan. Tapos dahil ako, si Ballpoint Man, binaboy ka ng binaboy, hinuli ako ng pulis. Tapos may mga supporter ako, kailangan bang kampihan ako ng supporter ko? Kasi hinuli ako? Hindi, mali ako eh. Diba? Ako yung nambaboy eh. Ako yung nambalahura eh. Diba? Dapat panagutan ko yung kasalanan ko. Ganon! Kahit sino ka pa. Diba? Yabang Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Yan naman palagi yung sinasabi ng DDS, magkamatayan na tayo. At eto pa, bago pala to, may gusto lang akong ipakita sa inyo mga pre. Ito yung drama ni Digong. So, eto, panoorin po natin yung video na to mga pre. Ito yung pinagtatanggol ng pulis na yon, yung mahilig magdrama. Mahilig magkunyari. Panoorin natin. Gaganon ka agad ako. May mahulog. Ganon. Kamutingin naman yan sila. Sino? Kawawa. Sige pa. Diyan sa labi sa nila, ginaganon ko yan. Pero maya madami ko tawag. Kabugin mo sa uli ko mo sa kunin mo. Ibig sabihin yan, magsasakit-sakitan ka daw pag huhulihin ka na. Ganon yun, yung sinasabi niya dyan. Pero pag tumalikod na, diba? Galing! Best actor! Kaya yung ginawa ni Digong, nung inuhuli na siya nila General Torre, na may nakalagay na sa ilong, nagdrama na. Ha? Pero drama yan. Hindi ito sa Diamond. Pero drama yan. Panoorin nyo. Pero drama yan. Hindi ito sa Diamond Hotel nung parte ng pulis. Ayun, pinakita ko lang po sa inyo kung paano magdrama yung tatay nyo. Kawawa naman. Ngayon mga pre, proceed na tayo dito sa pinaka main topic po natin. Okay? Kay pulis. Ayan. Ikaw kayo yung ganya-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. O di mangupal ka. Di ba? Lineage 2 is hard to level up in? Nonsense! Let me show you how easy it is to get to level 80. Try mo din kayong maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Di ba?
Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Yabang, no? Parang napunta yata, yung kayabangan ni Digong napunta yata sa'yo, ah. Sinalo mo yata. KO! Dapat, ito para mapatupad po yung bagong Pilipinas, ako'y nananawagan sa ating Pangulo, sa ating kapulisan, na itong mga ganitong klaseng pulis, tanggalin sa posisyon yan. Kasi dapat neutral lang po yung mga kapulisan eh. Neutral. Diba? Walang, dapat pantay yung tingin nila sa Pangulo at sa mga tao na walang posisyon sa gobyerno. Diba? Dapat ganun. Hindi yung magla-live ka, magyayabang ka, diba? Ipagsisigawan mo na talagang ayaw mo sa Pangulo. Kailangan pa ba yun? Pwede naman yan kung civilian ka eh. Diba? Pwede yun kung civilian ka. Mag-ano ka lang, yung freedom of speech mo, maglabas ka lang ng nararapat hindi yung paninira. Pwede yun. Pero ikaw kasi pulis ka eh. Dapat yun yung ingatan nyo, yung mga, kung may hinanakit ka sa Pangulo, diba? Pwede mo namang suluhin yun. Pero kung gusto mong magpapansin, kasi maraming nagpapapansin ngayon para sa pera eh. Yan ang totoo. At sana po, no, maimbestigahan din tong tao na to, itong pulis na to. Maimbestigahan din ng ating gobyerno kung ito ba ay sangkot sa war on drugs noon. Ito ba ay nag-participate sa mga patayan noon? Dapat din po itong imbestigahan. Okay? Yan po, ipanawagan po natin yan sa ating gobyerno. Baka lang naman, kasi pulis siya eh. Alam naman natin sa panahon ni Digong, uso yung patayan. At baka isa siya sa nagamit ni Digong noon. Diba? Hindi ko sinasabing talagang kasali siya. Baka lang. Okay, kailangang imbestigahan. Diba? Baka nag-participate ito sa mga nangyayaring ipinapatupad ni Digong na war on drugs noon. Tuloy natin. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pang Nako, General Torre. hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba, kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo, di ba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yun yung tinatawag. Sino ba kasing nangungupal sa'yo? May nangungupal ba sa'yo o nagpapasikat ka lang? Para ma-recognize ka. Para masabing, uy, may maangas kunin nga natin to. Nagtatanong lang ako Kasi maraming nagpapapansin ngayon Tawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano bang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala... Sige, tatanungin kita. Pulis ka naman. Naniniwala ka ba na sa panahon ni Digong walang reward money? Pag may mga operasyon yung kapulisan. Na kunyari, itong tao na to na nagdodroga, tara pasukin natin yung bahay. Naniniwala ka ba walang reward money? Baka sakaling makita mo yung video na to tatanungin kita. Kung magsasabi kang oo o hindi. Tingnan natin. ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo, tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At wag na wag mong ibebenta yan, kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Pwede ka namang magpasikat Pwede kang magpasikat sa tamang paraan. Pero sa maling paraan, good luck. Huwag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao, inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Sirampla ka din pala to. Ulit-ulit. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng
Bakit? Sino ba yun? Yun na nga eh. Pag panganak mo sa mundo, may karapatan kang mabuhay. Pero pinagkait ni Digong yan sa panahon niya. Sa mga kabataan sa panahon niya. Bakit? Yung mga kabataan na yun na gustong mabuhay, 3 years old, 5 years old, may mga minor, tinanggalan niya ng karapatang mabuhay. Gets mo? Nawalan sila ng karapatang mabuhay. Karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao. Yung kumakalaban sa gobyerno, nagbigay ng advice. Yung kumakalaban sa presidente ng Pilipinas, nagbigay ng advice. Anong gusto mo? Sundin ka ng mga kabataan? Ibulok yung pananaw mo eh. Kaya? Prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Diba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag? Hindi ganyan magsalita yung pulis eh, no? Alam mo, may kilala ako. Oo, isang general din. Okay? Kahit mga makaduterte ang mga yon, okay? Hindi po sila nagsasalita. Pero kaibigan ko. 'Di ba? Hindi sila nagsasalita patungkol sa mga Duterte. Minsan nga nag-video call kami. Sabi ko, "Sir, anong reaction mo sa mga patungkol dito ganyan?" Sabi niya, "Pag mga usapin politika kasi ano lang kami eh. Hindi kami nakikialam diyan. Oo, DDS ako. Solido akong supporter ni Digong or ni Tatay Digong nila. Pero kahit ayaw namin sa Pangulo, neutral lang kami. Hindi kami nakikialam sa issue. Basta kung sino yung may warrant, huhulihin namin. Kasi yun yung trabaho eh. 'Di ba? Yun yung trabaho nila eh. Oh, so neutral. Bawal po sa pulis yung ganito. Magsasalita ka laban sa gobyerno. Bawal yan sa pulis. Yun ang tandaan nyo. Okay? Kahit nga sa mga sundalo, bawal eh. Diba? Dapat neutral ka. Tawag sa'yo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, Ano mga pinagsasabi nito? Forward nga natin. Ano-ano ng mga sinasabi, no? di ba? Oh, hamunin ko kayong lahat dyan. Oh. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan, sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba kung paano mag-traffic? Sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada? Baka di nyo pa alam yan. Sino mauna? Sino yung mahuli? Kung walang traffic light? Baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic. Ayan, nagyayabang na. Hindi naman nila maaabot yung pagka-general kung hindi nila pinagdaanan yan. Napunta na sa traffic yung issue eh, no? Yabangan na pala to eh. Iyabang mong pulis ka. Kung ako lang presidente ng Pilipinas, may kalalagyan ka. Oh, bakit? Tatanggalin kita sa pagkapulis mo. Oh. Tatanggalin kita kung ako lang presidente ng Pilipinas. Naku po. Salamat lang kayo. Isang vlogger lang ako. Dyan. Di ba? General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede Kasi Nicolas Torre na yung binabanatan ito. ikaw mag-arrest to, kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Pwede na lang pala akong magdampot dyan kahit sino. Bobo ano? Walang sinasabi na pwede kang magdampot kahit sino. Ang sinasabi ni Nicolas Torre, basta legit yung warrant, okay? Pwede mo siyang hulihin kahit hindi mo pa ito dala. Okay? Saan yung warrant? Nasa office. Pwede naman yun ipakita eh. Kahit hindi mo dala, basta legit yung warrant, nandyan yung warrant, pwede mo siyang arestuhin. Okay? Nagigits mo? Pero pag hindi totoo yung warrant, at sasabihin mong may warrant ka, adun ka foul. Palpak yun. Try nating hanapin yung video ni Nicolas Torre. Ito mga pre.
Pakinggan natin. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Kung legal naman po yung warrant at meron talagang warrant talaga, sa pagkakaintindi ko, pwede mong gawin yun. Okay? Pwede mong gawin yun. Kasi nandun naman sa istasyon yung warrant eh. 'Di ba? Or, kung aarestuhin mo siya at sasabihan mong may warrant ka, pero wala ka naman palang warrant, nagsisinungaling lang yung pulis, yun yung illegal. 'Di ba? Yun yung illegal. Eto, basahin po natin, usapang aresto. Sa pag-aresto sa pamamagitan ng warrant of arrest, kailangan ipalam sa taong inaaresto ang rason kung bakit siya ay inaaresto at mayroong warrant of arrest. Ito to. Dito tayo sa baba. Ito yung pinaka-importante. Ayan Hindi kailangan nadala ng alagad ng batas ang warrant of arrest sa mismong oras ng pag-aresto. Ngunit, pagkatapos ng pag-aresto at nais itong makita ng taong inaresto, kailangan itong agad na ipakita sa kanya. Diba? Basta legit yung warrant, walang problema. Ang magkakaproblema lang sa pagkakaintindi ko kung aarestuhin mo yung tao, sasabihin mong may warrant ka, pero wala naman talagang warrant, illegal yun. Okay? Malinaw? Bakit kinukontra ng pulis na to? Yan. Diba? Di pwede lang palang magdampot-dampot yan kahit sino. Kasi trip ko eh. Mukha kang kriminal Sabi ko, oy, mukha kang kriminal. Bobo, hindi naintindihan eh. Ang sinasabi doon, na pag may warrant naman talaga, nasa istasyon, halimbawa, ikaw, madaanan mo ngayon yung uhulihin nyo. Uy, ito yung uhulihin natin Kaso yung warrant nandun pa sa istasyon. Pero nadaanan na natin. Pwede mong babain, hulihin mo. Pero at least yung warrant legit, nasa istasyon. Gets mo? Walang sinasabi si Nicolas Torre na kahit wala kang dalang warrant, pwede mong hulihin yung kahit sino dyan. Pag trip mo lang, pag addict, or mukhang addict, pwede mo nang hulihin. May sinabi ba? May sinabi bang ganon? Pagkakaalam ko, wala Ang babaw ng utak, sa totoo lang. Kriminal, halika nga dito. Arestuhin kita, trip kita eh. Tanungin nung tao. Tanungin ng tao, sir, anong kasalanan ko? May warrant ka ba, sir? Ay, anong warrant, di ba? Anong warrant? Puntahan mo, sama ka sa akin. Sa presinto mo malalaman yung warrant mo. Kasi gagawin pa lang yung warrant mo. Bobo! What the fuck? Ani, di ba? Walang sinabi na gano'n, nagagawin pa lang yung warrant mo. Kwento mo na lang yun. Di ba? Wala pong gano'n na sinabi si Nicolas Torre, nagagawin pa lang yung warrant. Diba? Galing gumawa ng kwento. Believe ako sa'yo? Kakaiba ka? Sus Mariusip naman. Maliwanag po ito. Balikan po natin itong sinabi ni Nicolas Torre dito. Maliwanag po ito eh. Balikan po natin Pakinggan nyo kung may sinabi ba si Nicolas Torre na huhulihin kita ngayon at nasa istasyon pa lang, gagawin pa lang sa istasyon yung warrant mo. Okay, tingnan natin kung may sinabi si Nicolas Torre na ganun. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Walang sinabi doon na nandun sa istasyon, ginagawa pa lang yung warrant mo. Walang sinabi Ang sinabi, nandun sa istasyon, yung warrant mo. Paano na yun? Bistado. Nako, delikado tong pinaggagawa ng pulis na to. Maaari siyang makasuhan dito sa kanyang pinaggagawa. Ako, hindi ako lawyer pero tingin ko lang, sa dami niyang sinabi dito, sa ating gobyerno, at sa komento niya kay Nicolas Torre,
sigurado ako, masasampahan ng kaso to. What a funny idea. Oh, what a funny idea, kasi idea mo yun. Idea mo yun eh. Anyway mga pre, hindi ko na kailangan patagalin pa yung ating video na to. Yun lang muna yung ating reaksyon sa oras na to mga pre. And good luck sa'yo boy. Harapin mo na lang kung ikaw ay matsambahan na masampahan ng kaso. Binabati kita. Binabati kita, ha? And congratulations. Anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may TikTok rin po tayo mga pre. Yan, at may Timberador po tayo. At sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. Okay? So, yun lang po muna, no? Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video.